Ano yan, Mr. Maravillas, yung intention kung bakit pinakalat ang ganito. Sabi ng palasyo, distraction, pampagulo. May nanghuda, sabi dito sa report ng Politico News. May nanghudas kay Bato, private plane cryptic post trigger abas over De La Rosa's alleged arrest. Huwag tayong pabobodol sa kanila. Pampagulo lang yan sa impeachment, sabi ni Jose Castro ngayon. Ayan, arestado si Bato. Naniniwala ang palasyo na pampagulo lang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang umuugong na kalyado niya, abogado niya. Mag-file sila ng kaso dito sa Pilipinas. Harapin namin, promise, spokesman. Sino maniwala sa inyo na puro kasinungalingan sinasabi ninyo? At bakit kayo yung magdidikta kung saan gusto mag-file ng kaso? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi ng kababayan, si Dante Maravillas. Ano yan, Mr. Maravillas, yung intention kung bakit pinakalat ang ganito. Sabi ng palasyo, distraction, pampagulo. May nanghuda, sabi dito sa report ng Politico News. May nanghudas kay Bato, private plane cryptic post trigger abas over De La Rosa's alleged arrest. Anyway, pagkwentuhan natin, ibigay ko muna sa inyo itong report ng Politico News. Kung baga, totoo ba o hindi. Okay? Cryptic social media post, sabi dito. Kahapon ito, from two prominent allies of Vice President Sara Duterte, coupled with the arrival of a private jet at Mactan, Cebu International Airport on Tuesday night, kagabi, have ignited speculations that Senator Ronald Bato de la Rosa have been arrested. Sabi ko sa inyo, pag ang source ng mga balita po, mga DDS, kalyado ng mga Duterte, huwag kayong naniniwala. Kasi malamang sa malamang, parte ito ng kanilang agenda. Sindikato po yung pag-iisip ng mga taong yan. Parte yan ng mga agenda nila para guluhin ang impeachment trial. Distraction nga po. Series itong mga activities nila. Tulad ng yung hindi pa nagsisimula, mga kababayan, yung impeachment ni Sara, yung the Senate is under attack. Namumuhay po sila sa kasinungalingan. At pag nagpabudol kayo sa kwento nila, adi, ibig sabihin yan, mga mahinang nila lang kayo. Kami hindi basta naniniwala sa mga kwento nila. Basta sabi ko sa inyo, para hindi na kayo mabudol, pag galing sa DDS camp, sa Duterte at mga DDS, huwag kayong naniniwala. Puro panloloko. Huwag tayong pabubudol sa kanila. Pampagulo lang yan sa impeachment, sabi ni Jose Castro ngayon. Ayan, arestado si Bato. Naniniwala ang palasyo na pampagulo lang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang umuugong na nahuli na si Senator Bato de la Rosa. Nauna na ring itinanggi ng National Bureau of Investigation Director na si Melvin Matibag ang impormasyon. May warrant of arrest si Senator de la Rosa mula sa ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Gumawa lang ng kanta si Attorney Bundok, ang title, Bad News is Coming. Pagkatapos pinost, tapos nag-post ng ganito. O yan ang cryptic, mga kababayan. Gusto lang tayo i-divert yung attention natin kasi kitang-kita na po yung mga kababalaghan sa confidential funds ni Sara Duterte. Kaya kung ano-anong kwento ang papakalat nila para yung tao malingat, may distraction, may confusion. Yan ang ginagawa ng kanilang mga kaalyado. Kung hindi mga defense senators, yung kanilang mga kaalyado, mga personalities, abogado, yung mga DDS. Sabi ko sa inyo, may nang nilalang lang ang maniniwala sa kanila. Former presidential spokesperson Harry Roque, who is seeking asylum in the European Union, further fueled the intrigue with a cryptic Facebook post. Meron nga daw na naghudas kay Bato, Roque wrote without elaborating. Ang mangilig sila sa pagpapakalat ng fake news. Harry Roque, meron nga daw ng hudas kay Bato. Puro yan budol po. The speculation intensified further. Politico talk. Host Jess Falsis said a source urged him to check Fight Radar, which showed that what he described as an undeclared Bombardier Global 6500
departing from Mactan, Cebu, kinatungan din ni Atty. Palsis na kuryente din sila, mga kababayan. Si Palsis po, hindi man to DDS, kundi Dilawan, pati si Atty. Palsis na kuryente yata. The speculation quickly spread across social media platform, including Reddit, where one post claimed De La Rosa would be flown to The Hague aboard a Philippine Airlines aircraft. Sabi ko sa inyo, pagkasinungalingan, mga fake news po, mabilis pagkalat. Ito yung mga kumalat po. Before that, sabi dito, De La Rosa is wanted by the ICC for his alleged role in the Duterte administration's war on illegal drugs. He has been out of public view since June after briefly resurfacing during the failed Senate leadership bid that installed Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Malapit na itong si Alan. Hindi siya tatantanan ni Ping Lacson. Before that, he had also gone into hiding for several months after Ombudsman Jesus Crispin Remulla disclosed that the ICC had issued an arrest warrant against him. Despite the online frenzy, there was still no official confirmation that De La Rosa had been arrested. NBI Director Matibag brushed off the rumors, telling reporters, sa amin wala as a posting time. Neither Philippine authorities nor the intelligence criminal group had acknowledged taking the senator into custody. Malinaw na fake news po. Na ang intensyon, ilihis na kwento, kalyado niya, abogado niya. Mag-file sila ng kaso dito sa Pilipinas, harapin namin promise spokesman. Sino maniwala sa inyo na puro kasinungalingan sinasabi ninyo? At bakit kayo yung magdidikta kung saan gusto mag-file ng kaso ng mga victims ng crimes against humanity? Hindi po nag-file dito sa Pilipinas kasi tingnan mo nga, final na nga doon sa ibang bansa yung kaso. Tingnan ninyo, may warrant of arrest siya, nagtatago, and because of Bato's influence as former PNP, nahuli. Hindi, giniit ni Atty. Israeli Totorion, legal counsel ni Bato, na harapin ng senator ang anumang kaso kung ito ay isasampa sa korte sa Pilipinas. Walang naniniwala po sa inyo. Sinong maniniwala sa inyo na mismong si Bato de la Rosa, puro kasinungalingan ang sinasabi? Go ahead, Mr. Trillanes! Sumama ka pa. Make my day. Anya hindi umano pag-iwas sa paglilitis, kundi ang pag-question sa jurisdiksyon ng ICC kaugnay ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Lumang tugtugin ang mga depensa ninyo. Dagdag pa nito yun, kung may ihain na kaso sa lokal na korte, handa umano silang harapin ito at isumiti ang kanilang depensa. Sabi dito sa report ng DCRH. Giniit na Atty. Torion, legal counsel ni Bato, na nakanda silang sakaling maaresto ang senador. We will surely avail of all legal remedies that are available under the law, sabi ni Torion sa programang Sa Totoo Lang. Aminado ang abogado na mahirapan silang mag-secure ng legal remedies sakaling dalhin agad palabas ng bansa ang senador kapag naaresto ito. Siyempre, naunang tinanggi ni Torion ang mga ulat na inaresto na si De La Rosa na naharap sa International Criminal Court arrest warrant. Walang kwenta po itong pinag-usapan natin. Dito na lang tayo sa may kwenta. Balik tayo sa impeachment. Ito yung sinasabi ni Harry Roque. Puro walang kwenta. Bukod sa para pagkain at gamot, ginamit ni BP ang intel funds niya para labanan ng recruitment na CPP-NPA. Di ba tama naman? Nalangiyan. Hindi man yan trabaho. Hindi man siya security agency, yung OBP, saka DepEd. Kung ano-anong mga pinagsasabi ninyo. Yung pagkain at gamot, bawal, sabi ng COA. Hindi yan. Hindi yan dapat ginagamitan ng intel funds. Pati yung computer, table and chairs, puro violations. Ito yung naging pagtatanong mga kababayan ni Atty. Kaponan sa COA auditor. Atty. Kaponan, kasama ba niyan ang Christmas party, tree planting, magbibigay ng awards? House Prosecutor Lorna Kaponan asked witness former COA auditor Roderick Quamil if activities such as Christmas parties and tree planting are included in the allowable expense for a confidential fund.
To which the latter answered no based on the joint circular. Pag tinitingnan ang isang physical at financial plan, sabi ni Atty. Kapunan, ano ba ang hinahanap diyan? Sakop ba niyan ang Christmas party? Kasama ba diyan ang tree planting? Kasama ba diyan ang magbibigay ka ng awards? In the nature of your definition of confidential fund, are these activities considered confidential activities? Sabi ni Atty. Poa. Asked and answered, Your Honor, it is beyond the witness authority. Sabi ni Kapunan. He is a competent witness. He is the one who personally evaluated and is also a lawyer. Sabi ni Presiding Officer Francis T. Escudero, Mr. Wamil, you may answer if you know. Sabi ni Wamil, if I am to relate po yung sinasabi ninyo sa item 4.8 of the joint circular, hindi po kasama yung mga binanggit ninyo sa allowable expenses ng confidential fund. Mas marunong pa itong si Atty. Poa sa abogado din na witness, na auditor. Sino palpal ni Atty. Kapunan? Competent witness niya ito, abogado. At saka auditor, state auditor, not allowed. Kaya nga po, disallowed ang milyon-milyon na dapat ibalik ni Sara Duterte mula sa kanyang sariling bulsa. Kasi gastos, mali. Yung pagkobra po, walang violation sa pagkobra sa bangko. Gaano man kalaki. Yun ang lumabas mga kababayan sa impeachment trial. Iniskam niya yung publiko. Ang iniskam ay ang taong bayan. Ang worst ng scam na yan ay 612 million pesos. Kaya maski tinanggal sa record ay gusto ko lang sabihin na yun kasi siyempre para maintindihan natin. O ngayon, sabi ni Terry Ridon, medyo niya makapal ang muka ng mga involved doon sa OBP at Department of Education to even ask audit query from the Commission on Audit. Tinawag ni Prosecutor at Bicolsaro Party List Terry Ridon, sina Atty. Sulaika Lopez at Atty. Michael Poa na makapal ang muka matapos umanong tangkain ng mga ito na impluensyahan ng Commission on Audit. Sabi ni Terry Ridon, medyo makapal ang muka ng mga involved doon sa OBP at DepEd. Even as an audit query from the Commission on Audit, sabi po niya sa press con. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos aminin ng witness ng prosecution na si Atty. Roderick Wamil sa impeachment court na nakipagkita sina Lopez at Poa sa mga ito noong September 2023. Matindi. Sinabi ni Wamil, auditor ng COA at ng Audit Confidential Funds ng pangalawang Pangulo, na nagtanong umano ng liquidation process at supporting documents na kailangan para sa confidential funds ng OBP at DepEd para ma-justify po. Kasabay nito ay hiniling umano ni Nina Lopez at Poa na dating Chief of Staff ng pangalawang Pangulo sa DepEd. Si Lopez sa OBP, Chief of Staff din. Audit query na lamang ang i-issue na Audit Observation Memorandum. Audit query na lang daw. Gustong influensyahan para makalusot. Tapos pa-press con sila. They tried to influence the agency instead of issuing an audit observation memorandum for both the OBP and DepEd. They wanted to slap on the rest. An audit query memorandum na lang po, sabi po ni Ridon. Kasama sa pulong sina COA Assistant Commissioner in Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Head Nilda Plaras at Audit Team, Head Gloria Camora, na ayon kay Ridon ay irregular dahil sa pagtatangka ito para impluensyahan ng komisyon. It is not subject to request. It is not subject to a favor by any other agency. Wala po sa lugar para magkaroon ng pagpupulong at makiusap at magsabi na imbis na AOM ang i-issue, audit query na lang po ang i-issue, sabi po ni Ridon. They know that an audit observation was forthcoming, pero let's have a meeting. Baka pwede naman audit query na lang. Paglalarawan ni Ridon sa tangkang pag-impluensya ng dalawang tawa ni Duterte sa COA. 16 million in 11 days. 16 million anya, sabi ni Kapunan. Kapunan, 2 million a day ang binayad para sa safe house rental. Sa safe house rental, 2 million a day ang ginagastos ni Sara. 16 million, 11 days.
16 million in 11 days. Divided by the number of days, 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President para lang sa rental ng safe house. Tama? May I refer po to the document for Refer to the document. 16 million in 11 days. Fake news po. Ang tama na na Statement, hindi fake news. Ito po, hindi ito fake news. Based mismo sa document. Yun ang gusto ninyong gina-fake news. Kaya walang lusot si Sara. Pag pinalusot po si Sara, iwan ko na lang. Hindi yan matatanggap ng ating mga mamamayang Pilipino na palusutin si Sara. I-acquit si Sara ng mga senador at makukonvict po mga senador, sigurado. Hindi papayag ang ating mga mamamayang Pilipino. Anyway, mga kababayan, ayos na. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.